magandang araw po. Magandang araw po, ma'am. Meron po ba kayong kilalang anak po ninyo? Mayroon po, ma'am. Ano po ang pangalan? Joram Flores. Nakita niyo na po ba ito ng personal? Hindi pa po, ma'am. Kailan lang niya pala nalaman na ikaw ay nandito sa kulungan? Nung magkasama pa kami ng mama niya doon sa Bacolod Provincial Jail po, ma'am, ay 1998 hanggang 2000. Bago mag 2002, umalis na siya. Sinabi niya rin sa akin, bali tatlong beses siya na buntis sa akin po, ma'am, at 2 beses siya nakunan. Nabuo yung pangatlo. Tapos nagpaalam siya sa akin baka hindi na siya makalalaw dahil nga sa dahilan ng hirap ang buhay namin po, ma'am. Sabi niya, buntis ako. Sabi ko, paano yan? Hindi ka na dadalaw. At siguro alam ko na nasaktan din yung mama ni Joram. Sinabihan ko siya na buhayin mo yan. Wala naman akong pang ano dyan. Sabi ko, pang tustos. Yun ang naisip ko po, ma'am. At saka yung isip ko dati po, ma'am, hindi pa matured. Nasa stage pa na napaka-immature pa yung isip ko. At saka walang ano ba na plano sa buhay. Pumunta daw yung dating kalipin ko sa bahay at dala yung anak ko. Halos hindi ako makaano nun. Na sinabi ni Sylvia sa kaibigan niya sa kay Dayan, yung naghatid ng asawa ng co-inmate ko. Kaya nagsikap ako, ma'am, habang nag-aaral ako ng painting. Dito ko lang natuklasan yung talent ko. Itong magawa ako. Higit na 15 years ako po nag-painting na. Hanggang sa panahon na naisip ko nga sabihin sa na gusto ko paaralin siya, kamusta na yung niya, buhay niya. Papadala na ako ng mga income ko. Kasi dati nga sabi ko kung nagkilala ko siya noon pa, siguro hindi siya mahirapan. Sabi ko, kumusta na kaya siya? Ano na kaya kalaki? Ano na siya? Anong itsura? Siyempre, excited ako, ma'am eh. Pag mayroon akong income, napadala ko doon. At saka, message na lang na sinasabi sa akin na gano'n, natanggap na daw na salamat. Thank you, Lord. Sabi ko, itong 2022, nagpapatakbo si Senador Rafi Tulfo ng pagka-senador. Natapos na nakikinig lang ako sa radyo. Gusto ko ipipen siya. Bali sikat attempt ko na, ma'am. Idol ko talaga si Sir Rafi. Bali ang una na gawa ko, hindi ko natapos kasi nagkasakit ako. Na-hospital ako kasi dati na high blood ako, ma'am. Tapos, hindi ko kaya gawin. Sabi ko sa kasama ko, tulungan mo ako, timing lumaya siya. So, marami yun mga 58 katao kasi yung mga background sa likod. Tinahanap ko na picture. Hindi ko nagawa, malaki. Ngayon, second attempt, doon na ako nagpursige kasi sabi ko, wala na akong parang yung first time niya na recover ko, na survive ko yung pangangailangan niya. Pero itong second sem, hindi ko siguro hingi na lang ako ng tulong sa kanya kay sir. Ginawa ko yun, pero aabot mga 1 buwan mahigit, natapos ko. Parang lahat na pagod ko, nawala. Pero alam mo, ma'am, na malaking pagkulang ko sa malaking pagkulang ko sa anak ko. So, hindi ko na masubaybayan kung anong mga kaganapan ng buhay niya. Kung anong gusto niya sa buhay. Yung tipong na pag-uwi mo ng bahay, may mga tsinilas na maliit, na alam mong anak mo, nayakap ka. Anis yung bago. Naging responsable akong tatay sa kanya. Dahil matagal na pala. Hindi ko siya nakita. Alam ko na malaking pagkukulang ko sa kanya. Pero sana okay na siya na okay na kung magalit siya sa akin. Alam ko naman yun. Pinapalawak ko yung isip ko. Kasi alam mo naman na hindi ko natustustan yung mga pangailangan. Alam ko, yung bata pa siya, pagkaugali ng bata, manghingi, walang ibigay. May ideya ka ba, sir, kung gaano kalaki ang anak mo ngayon? Kung pareho ba ng gupit, gaya mo? Kung pareho mo ng mga features? Wala nga, ma'am, kasi gusto kong, hindi ko na sabi ko, malapit na ako umalis dito sa lugar na to. Kasi nakaraan, na-imsik na rin ako. At saka mayroong mga improvement sa mga takbo ng aming minamahal na Director General, Gregorio Katapang, na yung IMSIC namin at saka yung 10592 po man na yun ang inaasahan namin na makauwi na kami. Inintay na lang yung guidelines. So, napaka-bless naman namin kung ibigay na yan sa amin po kami yung guidelines ng DOG. Yun ang inihintay ng Bureau
Yun talaga. Kasi sinabi din sa amin na guidelines na hinihintay. So marami kaming uuwi. Pwede nyo bang makita sa amin, sir, paano po humantong na nagpunta ko kayo dito, nakulong ko kayo at anong kaso? Kinasuhan po ako kami ma'am ng robbery with homicide. 1997 po ma'am. Okay, ano nga naging participation niyo po dito sa kaso? Accessory kami po ma'am ng naging mastermind. Sa loob po ng pagtira niyo po dito sa New Bilibid, may mga naging pagbabago po ba sa inyo? Opo ma'am. Malaking pagbabago po ma'am. Ang pagsama ko sa religious volunteer, pag-volunteer ng tapos sa ALS, programa ng UPOR. Napakahalaga po ma'am. At saka mga UPOR officer, mga babait sila. At saka marami kaming natutunan sa kanila. Yung reformation, laking bagay po ma'am. Pero depende naman sa tao kung magbabago. Yung programa ni Sir Rafi na nakaka-touch, grabe. Siguro kung ipunin lang luha, ilang baso na siguro kasi minsan madamdamin ako na nakikinig sa mga OFW. So every day from 2 p.m. to 4 nakikinig ka? Ayun, no. Noong pinakinggan mo po yung kausap niya si Joram, nalaman niyo po kung magkano yung binigay sa kanya ni Idol. Opo, doon na ako. Sabi ko, Magkano? sabi niya, Joram, yung 22,000 mo, sagot ko na at bibigyan pa kita ng 78,000 magkano, sabi niya. 100 po, sir. Pero hindi ko inaisahan po, ma'am, na ganun yung mangyari. Kasi yung nais ko lang talaga, yun ang 22 ma-save, tapos mapalipat yung anak ko dun sa aming lugar, sa Langarluta, para malapit siya sa kay lula niya, at sa makapagtulong siya dun. Yun lang talaga. Hindi ko na-expectar na sobra-sobra talaga yung napaka-generosity ni Sir. O very kindness na tao. Idol, maraming salamat sa napakabusilak ng puso mo. Malaking bagay na binigay mo sa kanya, yung pangangailangan niya. At saka maraming salamat sa pag-appreciate mo ng aking gawa kahit hindi gaano kaganda. Pero binigyan mo ng buhay. Naging inspirasyon ko rin, sir, mga salita mo araw-araw. At marami akong natutunan sa programa ninyo. Maraming salamat dahil hindi ko inakala na mangyari ito sa akin. Kasi ako, simpleng tao lang, sir. Pero binigyan mo ng halaga ang aking buhay. At saka maraming salamat na tinulungan mo ang aking anak. Kabuting tao mo. Kaya marami pa sana yung tao na matulungan mo, sir. Alam ko na maraming nangangailangan ng tulong mo. Napakabuti mo, sir. Sir, hangad ko na makita rin kita sa personal. Maraming salamat, sir, ulit sa tulong mo sa anak ko. Na, siguro dating na na magkita tayo. Hangad ko po na makita ka. Yun ang aking pangarap. At naging inspirasyon ko, ikaw. Abangan dito ako. Araw-araw yun ang lagi kong iniisip. Kailan kita magkita. Kung hindi man tayo magkita dito sa aking pag-uwi, antayin mo ako, nak. Babawi ako. Yun ang aking pangarap, nak. At saka patuloy mo na kang magandang ugali, napaka-humble mong bata. Mabuti yung nagpalaki sa'yo. Kung sino man yan, pag-uwi ko, personal ko yan napuntahan at pasalamatan. At kung anong mayroon ako, mag-share ako. Nak, mahal na mahal ni Papa. Kung ano mang mga pagkulang ko sa'yo, nak, na hindi ko na sundan yung buhay mo, yung kaganapan ng buhay mo, siguro pag uwi ko, talagang babawi ako. Sana maunawaan mo ako dahil dito ako na, hangad ko na makita ka sa personal, mahagkan. Mag-ingat ka, lagi mo ingatan sa sarili mo at kumain ka ng healthy food. Lagi ko mag-exercise kasi pag uwi ko, sama na tayo mag-jogging araw-araw. Love you, nak. Enough na siguro ng 10 minutes.